Ito matagal nang nagtatalo sa media, social media, na nagpapahayag ng matitinding mga pagpuna o pagbatikos na rin, kung ano man tawag dyan, between Senator Risa Hontiveros at Vice President Sara Duterte. Dahil officially pong tinatalakay na sa Senado ang budget proposal for 2025 at yung pera ng Office of the Vice President na halos 2 bilyon, more or less, ang siyang unang tinalakay. Pakinggan nyo, itong mga unang salbo pa lang ito ng pagkikita nila at pagtatanong ni Hontiveros kay Sara Duterte. Chunk of the OVP's 2025 operations budget, 1.909 billion pesos, will be used for the delivery of socio-economic programs such as one medical and burial assistance program. This supplements other healthcare programs of the government to assist indigent individuals and families. For 2025, 771.445 million will be allocated for the program. Sa loob niyan, 600 million pesos for medical assistance and 171.445 million for burial assistance, which are, Madam Chair, very similar to the medical assistance to indigent or financially incapacitated patients program o MAIF-IP of the DOH and DSWDs, Assistance for Individuals in Crisis Situations, or AICS. Pangalawa, disaster operations, which aims to provide relief goods to disaster-stricken areas not commonly reached by other agencies. Para doon 101.644 million pesos, and is also similar doon naman sa disaster risk management program of the DSWD. Third, relief for individuals in crisis and emergencies, o providing food boxes or food items to families who are ineligible for OVP's other services, so 50 million pesos, which is also similar to DSWD's AICS. And last, Magnegosyo Taday, livelihood assistance for those with entrepreneurial skills, 150 million pesos, which is also similar to DOLE's naman, Integrated Livelihood Program o DLIP. So, ang tanong ko po dito, Madam Chair, anong nag-lead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? May ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Thank you. Noong ako po ay nangampanya, 3 lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At 3, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Nung pumasok po kami sa Office of the Vice President, tiningnan po namin ang mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan. Una-una po, ang lagi po naming natatanggap na request ay medical and burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently, sa tali ng mga requests? No. Yes, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institutions. Pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming natatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay naging biktima ng disaster, whether man-made or natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man.
So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Salamat, VP, Madam Chair. Sabi nga ng VP, Madam Chair, libre na yung public school, libre na rin yung higher education, pagamat ni-note nila na sinasabi ng mga nagre-request na nahihirapan pa rin sila sa ilang mga programs na nakalodge sa ilalim ng libreng edukasyon na iyan. Okay. Kaya nga, kinonsider nila. So, ang recap lang hula natin, ang sinasabi ni Senator Rinteberos, yung budget ng Office of the Vice President for 2025 ay nakapaloob yung mga programa na ginagawa na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng medical, trabaho ng Department of Health. Actually, nabanggit ko na ito sa isang video natin eh. Pero yan, linilinaw ho sa on record sa Senado dahil budget issue pinag-usapan at saka yung libreng palibing, assistance sa mga nag-aaral. Ayun po ay parang naging redundant dahil trabaho ng Department of Education tungkol sa pag-aayos ng education ng mga bata. Libreng palibing, trabaho ng DSWD yan kung kinakailangan. Medical, trabaho ng Department of Health, PhilHealth at saka PCSO yata. Di ba pa? So yun yung tinatanong. Pero pinapaliwanag ni Vice President Sara Duterte na yan ay naging pangako daw niya na siya kumakandidato pa. So madalit sabi, ginajustify ni Inday Sara yung kanyang request na budget for 2025 na halos 2 bilyon. Actually 2.037 yung original niyan eh. Pero inapproval lang ng Office of the President na ngayon ay subject for approval ng Congress at Senate, 1.9 more or less or 1.885 billion ang pinag-uusapan. So, sabi ko nga first time na magharap ito dahil madalas binabanatan ni Vice President si Teberos. Sabi nga niya, wala siyang respeto diyan kay Teberos at saka doon sa mga congressman na party list doon, may kaugnayan doon sa mga Makabayan Black. Yun yung dati sinasabi noon pa. Pero pagdating sa budget, hindi pwedeng hindi haharap ang humihingi ng budget. Dahil pag hindi ka umarap sa public hearing, both Congress and Senate, wala kang budget. So kahit na anong galit mo, kung may galit man si Vice President, o ano kung kawalan ng respeto kay sa ating mga senador at congressman, lalapit at lalapit pa rin siya. At yun ang nangyari. Napilitan siyang humarap para magpaliwanag. Mahaba po yung paliwanagan niyan. Kasi inaalam nitong si Ontiveros at bakit ang trabaho ng Vice President ay trabaho ng ibang department ay bakit nagkakapatong-patong na yung budget. So tingnan natin. Although yung ibang mga senador sumasang-ayon kasi maaaring utang na loob o kakalyado o alam mo na, maraming sa politika ganun eh. Pagkakampihan, kahit walang explanation, ina-approban. Pero si Ontiveros bilang minority leader, bilang oposisyon, yung kanyang trabaho bilang mamabatas, ginawa niya. Kahit ma-approvean pa ng kanyang mga kasamahan, pero pinanindigan niya, nilinaw, saan mo gagamitin ito at bakit meron kang ganitong budget? Bakit kami ganitong program? So, tingnan natin, ewan na kung kayo ba isang ayon sa paliwanag ng pangalawang Pangulo na kaya kailangan niyang budget dahil na ipangako niya nung kampanya pa. Yun ang mga hugot. Sige. So, sabi ko sa inyo, marami pang pwedeng mangyari. Bahagi lang ho ito ng mga pagtalakay. Marami pang budget hearing, budget deliberation, hanggang September yan, o hanggang November, o hanggang sa bago matapos ang taong ito, kailangan matapos din ang budget. Para pagdating ng January 1, 2025, meron na tayong bagong budget ang national government. So, ano inyong masasabi? Sige lang po. Any comment, paki-like, subscribe and follow dun sa hindi pa ho na nakaka-regular na ating kasama dito sa ating mga channel.